Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, yakapin ang maliwanag at masiglang enerhiya na dala ng panahon. Bilang isang Aries, ikaw ay likas na masigasig at puno ng sigla sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Subalit, mahalaga rin na bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong huminto saglit, huminga ng malalim, at pagnilayan ang iyong landas. Ang mabilis na takbo ng mundo ay maaaring maging nakakapagod, at kung minsan, ang pagpapahinga at paglalaan ng oras upang makinig sa iyong panloob na boses ay maaaring maging susi sa mas malinaw na pananaw. Huwag isipin na ang pahinga ay isang hadlang sa tagumpay. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso na magbibigay sa iyo ng panibagong lakas upang mas maging epektibo sa iyong mga ginagawa. Habang dumadaan ang araw, maaaring mapansin mo na maraming bagay ang humihingi ng iyong pansin. Marahil ay may mga gawain kang nais tapusin agad o mga ideya na gustong isakatuparan. Ngunit tandaan na hindi mo kailangang sagarin ang iyong sarili. Maglaan ng oras upang pagnilayan kung paano ang tamang balanse ng pagpaplano at aksyon ay maaaring magdala ng mas magandang resulta sa iyong buhay. Ang iyong determinasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, ngunit ang kakayahang magpahinga at magnilay ay kasing halaga rin upang mapanatili ang iyong sigla at mental na kalinawan. Sa pamamagitan ng balanseng pagharap sa araw na ito, mas maiiwasan mo ang pagka-burnout at mas mapapahalagahan mo ang mga tagumpay na unti-unting lumalapit sa iyo. Dahil ang buwan ay nasa Capricorn, lalo mong mararamdaman ang tawag ng kaayusan at istruktura. Maaaring magkaroon ka ng matinding pagnanais na maglinis ng iyong espasyo, ayusin ang iyong schedule, o maglagay ng mas malinaw na direksyon sa iyong mga layunin. Huwag mong ipagwalang bahala ang damdaming ito, ang pagtatamo ng kaayusan, maging sa iyong pisikal na kapaligiran o sa iyong isipan, ay makatutulong upang mas maipokus mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng iyong paligid at pag-organisa ng iyong mga iniisip, mabibigyan mo ang iyong sarili ng mas maluwag na espasyo upang maging malikhain at mas epektibo sa iyong mga gawain. Habang pinapayagan mo ang enerhiya ng araw na ito na gumabay sa iyo, maging maingat din sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng stress o pagkalito. Ang pagiging masyadong abala at hindi nagbibigay ng sapat na oras para sa iyong sarili ay maaaring makaapekto sa iyong mental at emosyonal na estado. Tandaan na ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras para sa sarili ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mahalagang bahagi ng proseso ng tagumpay. Maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim, maglakad-lakad, o gumawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang mga simpleng gawain tulad ng pag-inom ng isang tasa ng mainit na tsaa, pakikinig sa musika, o kahit simpleng pagmumuni-muni ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla upang harapin ang mga hamon ng araw. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas, determinasyon, at tapang, mga katangiang likas sa isang Aries. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagsasama nito sa iyong paligid ay maaaring magbigay ng dagdag na enerhiya upang mapanatili ang iyong sigasig. Samantala, ang ginto ay nagdadala ng kasaganaan at tagumpay, kaya't maaari mong isama ito sa iyong mga aksesorya o kahit sa maliliit na bagay sa iyong araw upang mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 2, 8 at 11. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng balanse, kasaganaan, at bagong oportunidad,
kaya't maaaring makatulong ang mga ito bilang gabay sa iyong mga desisyon. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang paggawa ng isang listahan ng iyong mga layunin at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang maisakatuparan ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga adhikain, mas magiging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin at mas madali mong matutukoy kung anong mga aksyon ang dapat mong gawin. Maaari mo ring subukan ang paglilinis ng iyong espasyo o ang pag-aalis ng mga bagay na hindi mo na kailangan upang magkaroon ng mas magaan at mas organisadong kapaligiran. Ang pisikal na kaayusan ay may malaking epekto sa iyong mental na kalinawan, kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang linisin hindi lamang ang iyong paligid kundi pati na rin ang iyong isip. Sa larangan ng pakikipag-ugnayan, maaaring may mga bagong oportunidad sa mga koneksyon mo sa ibang tao. Ang iyong enerhiya ngayon ay maaaring makaakit ng mga taong may kaparehong pananaw sa buhay, kaya't huwag kang mag-atubiling makipag-usap at magbahagi ng iyong mga ideya. Kung may mga bagong kakilala na lumalapit sa iyo, buksan ang iyong isipan sa posibilidad ng pakikipagtulungan o bagong pagkakaibigan. Sa parehong paraan, maaaring may isang mahalagang usapin sa iyong pamilya o mga malalapit na kaibigan na nangangailangan ng iyong atensyon. Makinig ng mabuti at bigyan sila ng iyong oras. Ang pagiging isang mabuting tagapakinig ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon at mas matibay na samahan. Pagdating sa aspeto ng pagnenegosyo o trabaho, ito ang tamang panahon upang suriin ang iyong kasalukuyang estado at pag-isipan kung ano pa ang maaari mong gawin upang mapaunlad ito. Kung ikaw ay may ideyang nais simulan, ngayon ang magandang pagkakataon upang mag-research at magplano. Kung ikaw naman ay may proyekto na matagal mo nang nais tapusin, gamitin ang iyong disiplina upang bigyan ito ng tamang oras at dedikasyon. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng tamang kombinasyon ng sigasig at organisasyon upang mas mapaunlad ang iyong mga adhikain. Sa pangkalahatan, ito ay isang araw ng balanse, pagitan ng aksyon at pagpapahinga, pagiging masigasig at pagiging mapanuri, pagiging produktibo at pagbibigay ng oras para sa sarili. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito ng may pananabik at positibong pananaw. Alalahanin na ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa iyo patungo sa mas maliwanag at mas matagumpay na hinaharap. Magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa landas na iyong tinatahak. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang mga naganap at ipagpasalamat ang mga bagay na iyong natutunan. Hindi lahat ng araw ay kailangang puno ng aksyon, minsan, ang pinakamahalagang aral ay natutunan sa mga sandaling tayo ay tumitigil upang magmuni-muni. Magpasalamat sa mga oportunidad na dumating sa iyo, sa mga taong sumusuporta sa iyo, at sa iyong sariling kakayahan na patuloy na lumaban at sumulong. Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag matakot na yakapin ang pagbabago, at laging tandaan na ang pinakamalaking tagumpay ay nagmumula sa pagsasama ng tiyaga, disiplina, at pagmamahal sa sarili. Habang tinatapos mo ang araw, isara ito ng may kapayapaan sa iyong puso. Pagnilayan mo ang mga hakbang na iyong ginawa, ang mga hamong iyong hinarap, at ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Tandaan na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at bawat araw ay isang hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Magpahinga ng maayos at maghanda para sa panibagong araw na puno ng pagkakataon at inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, dala ng universo ang isang banayad at mapayapang enerhiya. Isang pahiwatig na ang lahat ng bagay sa iyong paligid ay may layunin at ritmo. Isang araw ito kung kailan ang iyong likas na kakayahan na lumikha ng isang maayos at balanseng kapaligiran ay mas lalong magniningning. May kakayahan kang gawing mas maganda at mas positibo ang paligid mo,
at ang iyong presensya ay maaaring magbigay inspirasyon at aliw sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin, subukang pagnilayan kung paano maaaring makaapekto ang stress at tensyon sa iyong isipan, emosyon, at sa enerhiya ng buong araw mo. Napakahalaga na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pag-aralan kung paano mo maaaring pangalagaan ang iyong kapayapaan sa kabila ng anumang hamon na maaaring dumaan. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay nagbibigay ng isang mainit at positibong enerhiya. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang tamang oras upang pagtuunan ng pansin ang kalidad ng inyong komunikasyon. Maaaring magkaroon ng maliliit na hindi pagkakaunawaan, ngunit sa pamamagitan ng pagiging bukas at matapat, mas mapapalalim ninyo ang inyong koneksyon. Huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang iyong tapat na pagpapahayag ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong kapareha upang gawin din ito. Para sa mga single, maaaring dumating ang isang bagong koneksyon na may potensyal na maging makabuluhan. Magbukas ng iyong puso sa mga bagong posibilidad. Hindi kinakailangang madaliin ang mga bagay, sa halip, hayaan mong natural na umusbong ang anumang relasyon. Ang pagiging matapat sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan ay mahalaga upang makahanap ng isang taong tunay na akma sa iyo. Kung ikaw naman ay may hindi pa nalulutas na issue sa isang kaibigan o mahal sa buhay, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pag-usapan ito. Ang enerhiya ng araw na ito ay sumusuporta sa pagpapagaling ng mga relasyon sa pamamagitan ng bukas at taos-pusong komunikasyon. Sa larangan ng trabaho at negosyo, ang iyong pagiging masinop at matyaga ay magdadala ng positibong resulta. Maaaring may isang proyekto o gawain na nangangailangan ng iyong buong atensyon, at kung malalampasan mo ito ng may tiyaga at determinasyon, makikita mo ang isang malinaw na landas patungo sa tagumpay. Para sa mga naghahanap ng bagong oportunidad, maaaring may darating na hindi inaasahang alok o pagkakataon. Maging bukas sa mga posibilidad, kahit na ito ay isang bagay na hindi mo pa naisip noon. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan o pagsisimula ng isang maliit na proyekto ay maaaring magdala ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Sa pinansyal na aspeto, ito ay isang araw kung kailan mas mainam na magplano kaysa gumastos ng hindi pinag-iisipan. Kung may malaking desisyon kang kailangang gawin tungkol sa pera, siguraduhin pag-aralan ito ng mabuti. Ang pagiging responsable sa iyong pananalapi ngayon ay magdadala ng mas matibay na seguridad sa hinaharap. Ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan ay dapat bigyang pansin sa araw na ito. Maaaring maramdaman mo ang bahagyang pagkapagod, lalo na kung marami kang iniisip o ginagawa. Maglaan ng oras upang bigyang pansin ang iyong pangangatawan, kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at siguraduhin may sapat kang pahinga. Ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan, kaya huwag baliwalain ang pangangailangang magpahinga at magkaroon ng oras para sa sarili. Ang simpleng gawain tulad ng paglalakad sa labas, pakikinig ng musika, o pagsasanay ng mindfulness meditation ay maaaring makatulong upang maibalik ang iyong enerhiya at mental clarity. Kung matagal mo nang gustong simulan ang isang bagong health routine, tulad ng yoga, ehersisyo, o pagbabawas ng stress, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang magsimula. Ang paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay ay magdadala ng positibong epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw, pinapaalalahanan ka ng universo na huwag kalimutan ang kahalagahan ng iyong personal na paglalakbay. Sa kabila ng iyong mga responsibilidad at layunin sa buhay, ang iyong sariling pag-unlad ay hindi dapat mapabayaan. Maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga pangarap, adhikain, at ang direksyong nais mong tahakin. Kung may mga bagay kang nais matutunan o palawakin, ito ang tamang oras upang magbasa ng bagong libro, manood ng inspirasyonal na video, o makinig sa mga payo ng mga taong hinahangaan mo.
Ang bawat bagong kaalaman at karanasan na iyong makukuha ay magpapalawak ng iyong pananaw at magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Ang espiritualidad ay maaari ring magkaroon ng mahalagang papel sa iyong araw. Hindi ito nangangahulugang kailangang sundin ang isang relihiyon, kundi maaaring sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng oras upang makipag-ugnayan sa iyong panloob na sarili. Maaaring sa pamamagitan nito ng panalangin, pagmumuni-muni, o simpleng pagninilay kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo. Kung ikaw ay naghahanap ng kasagutan sa isang mahalagang katanungan sa buhay, maaaring ito ang araw kung kailan makikita mo ang mga sagot sa pamamagitan ng mga palatandaan sa iyong paligid. Maging bukas sa mensahe ng universo, maaari itong nasa isang usapan, isang pangyayari, o kahit sa isang panaginip. Ngayong araw, sikaping panatilihin ang balanse sa iyong buhay. Huwag hayaan ng stress o pagmamadali na hadlangan ang iyong kaligayahan. Maglaan ng oras para sa sarili, para sa pamilya, at para sa iyong mga pangarap. Ang tamang pagsasama ng tiyaga, pagpapahinga, at positibong pananaw ay magdadala sa iyo ng higit pang kasaganaan at tagumpay. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay berde at rosas, mga kulay na sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan, at kasaganaan. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 6, at 12 na nagdadala ng enerhiya ng balanse, pagpapalago, at bagong oportunidad. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa maliliit na bagay sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng positibong pag-isip at tamang diskarte, mas lalo mong mapapalapit ang iyong sarili sa isang mas masagana at masayang hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang mga bagay na iyong natutunan at naranasan. Anong mga aral ang iyong natanggap? Anong mga sandali ang nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang lumago at matuto. Huwag mong kalimutang ipagmalaki ang iyong sarili sa lahat ng bagay na iyong naabot, kahit gaano man ito kaliit. Ang pag-unlad ay hindi laging mabilis o madali, ngunit ito ay isang patuloy na proseso. Magpahinga ng maayos, at harapin ang susunod na araw ng may bagong sigla at inspirasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Pebrero 24, 2025. Gemini, ngayong araw ay hatid sa iyo ng universo ang isang natatanging pagkakataon upang lumalim sa iyong isipan at puso. Habang ang buwan ay nagniningning sa Capricorn, maaaring maramdaman mo ang isang masidhing pangangailangan upang magmuni-muni at pagnilayan ang iyong kasalukuyang landas sa buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang suriin ang iyong mga desisyon, pangarap, at ang kakaibang katangiang nagbibigay sa iyo ng kahulugan at layunin. Mahalagang kilalanin mo ang iyong sarili sa mas malalim na antas, sapagkat dito mo matutuklasan ang tunay na direksyon ng iyong buhay. Habang ginugugol mo ang oras sa pagmumuni-muni, maaaring mapansin mong may mga damdamin o kaisipan na bumabalik sa iyong isipan, mga bagay na maaaring hindi mo paganap na nauunawaan o natatanggap. Kung may mga pangyayari sa iyong nakaraan na nagdulot ng sakit o pag-aalinlangan, ito na ang tamang pagkakataon upang bitawan ang mga ito at palayain ang iyong sarili mula sa anumang nagpapabigat sa iyong damdamin. Ang pagkakaroon ng introspeksyon ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina, kundi isang paraan upang palakasin ang iyong sarili sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa iyong damdamin at pag-isip. Sa mga sandaling pakiramdam mo ay tila wala kang kontrol sa mga nangyayari sa iyong paligid. Subukan mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na maaari mong ayusin o pagbutihin. Ang buhay ay hindi laging naayon sa ating kagustuhan, ngunit palagi nating hawak ang kapangyarihang piliin kung paano natin haharapin ang bawat sitwasyon. Huwag mong hayaang ang lungkot o panghihinayang ay tahimik na magdikta ng iyong mga aksyon.
Sa halip, gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang baguhin ang iyong pananaw at ipaalala sa iyong sarili na may kapangyarihan kang lumikha ng positibong pagbabago. Ang katahimikan ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa iyo ngayon. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa sarili mong pagninilay, makikita mong mas madali mong mauunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Huwag matakot sa pag-iisa, sapagkat sa katahimikan ay maaari mong marinig ang tinig ng iyong tunay na sarili. Marahil ay natuklasan mo na sa iyong buhay na ang pinakamalalim na karunungan ay hindi palaging nagmumula sa ingay ng mundo, kundi sa sandaling ikaw ay tumigil, huminga, at nakinig sa kung ano ang tunay na sinasabi ng iyong puso. Ngayong araw, isang mahalagang tema ang pagpapatawad. Hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa iyong sarili. Minsan, maaaring mas mahirap patawarin ang sarili kaysa sa iba, lalo na kung pakiramdam mo ay nagkamali ka o hindi mo naabot ang iyong mga layunin sa paraang inaasahan mo. Ngunit tandaan, ang bawat pagkakamali ay bahagi ng iyong paglalakbay, isang hakbang patungo sa mas malaking pagkatuto. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagtanggap at pag-move forward ng may mas magaan na puso. Kung may hindi pagkakaunawaan o hindi natapos na usapan sa pagitan mo at ng isang mahal sa buhay, ito ay maaaring isang magandang pagkakataon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Ang pagbibigay ng kapatawaran at pangunawa ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari kang magtaka kung bakit ang ilang relasyon ay tila hindi umaayon sa iyong inaasahan, ngunit sa halip na mag-focus sa pagkukulang ng iba, tanungin ang iyong sarili kung paano mo mas mapapalalim ang iyong ugnayan sa kanila. Ang tunay na relasyon ay binubuo ng pangunawa at pagpapahalaga sa isa't isa. Dahil nasa impluensya ng Capricorn ang iyong enerhiya ngayon, magiging mas madali para sa iyo ang pagharap sa mahahalagang desisyon. Ito ay isang magandang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ang Capricorn ay isang palatandaan ng dedikasyon at pagsusumikap, kaya maaari mong maramdaman ang inspirasyon upang maging mas maayos, mas organisado, at mas nakatuon sa iyong hinaharap. Huwag mong hayaang mawala ang momentum na ito. Gamitin ang iyong talino at kakayahan upang lumikha ng mas matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Ngayon, maaaring mapansin mong may bagong ideyang pumapasok sa iyong isipan, isang ideya na maaaring magbukas ng bagong pintuan para sa iyo. Huwag itong baliwalain. Sa halip, isulat ito at pag-isipan kung paano mo ito maisasakatuparan. Ang bawat malaking tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng ideya. Kapag pinahahalagahan mo ang iyong mga naiisip, mas lalo mong mapapalawak ang iyong kakayahan upang abutin ang iyong mga pangarap. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay bughaw at puti. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at malalim na koneksyon sa iyong intuisyon. Kapag isinusuot o inilalagay ito sa iyong paligid, maaari nitong palakasin ang iyong kakayahang makapag-isip ng malinaw at magdala ng mas kalmadong enerhiya sa iyong araw. Samantala, ang puti ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan, kadalisayan, at bagong simula. Ito ay nagbibigay ng sariwang pananaw at tumutulong sa iyong emosyonal at espiritual na paglago. Upang mas mapalakas ang positibong enerhiya, maaari kang gumamit ng mga bagay na may kulay bughaw o puti, gaya ng damit, accessories, o kahit mga kandila at kristal na may parehong kulay. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay 5, 8, at 16. Ang bilang na 5 ay sumasagisag sa kalayaan, pagbabago, at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ito ay paalala na huwag matakot sa pagbabago sapagkat ito ang magdadala sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Ang bilang 8 naman ay sumisimbolo ng kasaganaan, tagumpay, at balanse sa material at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Ipinapakita nito na ang pagsisikap at tiyaga ay may kaukulang gantimpala. Samantala,
Ang bilang 16 ay naugnay sa espiritual na paggising at mas malalim na pangunawa sa sarili. Kapag nakita mo ang mga numerong ito sa iyong paligid, ituring itong gabay ng universo na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa iyong mas mataas na layunin. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at damdamin. Ang journaling o simpleng paglalagay ng iyong mga pangarap, plano, at nararamdaman sa papel ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Maaari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang gumawa ng isang gratitude list, isang listahan ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa buhay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na biyaya, mas maraming positibong enerhiya ang dadaloy sa iyong direksyon. Bukod dito, ang pagmumuni-muni ay isang mabisang paraan upang mapanumbalik ang iyong lakas at muling kumonekta sa iyong panloob na sarili. Maaari mong subukan ang guided meditation o simpleng pagninilay sa katahimikan na may kasamang malalim at mabagal na paghinga. Maaari rin itong samahan ng aromatherapy gamit ang lavender o sandalwood upang mapalalim ang iyong pakiramdam ng kapayapaan. Isa pang positibong aktibidad para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang ritual ng pasasalamat. Ito ay maaaring kasing simple ng pagsasabi ng isalamat sa mga taong nagpapasaya sa iyo o pagsulat ng liham ng pasasalamat sa iyong sarili para sa lahat ng pagsusumikap at paglago na iyong pinagdadaanan. Ang enerhiya ng pasasalamat ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at dalhin ang mas maraming biyaya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang ipagdiwang ang anumang progreso na iyong nagawa. Hindi kailangang malaki ang tagumpay upang ito ay maging makabuluhan. Minsan, ang maliliit na hakbang patungo sa iyong pangarap ay kasing halaga rin ng malalaking tagumpay. Maglaan ng oras upang huminto, huminga, at kilalanin ang iyong sariling pagsisikap. Ang hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad para sa iyo, Gemini. Yakapin mo ito ng may tapang, pagmamahal sa sarili, at kasiyahan. Tandaan na ang iyong paglalakbay ay natatangi at puno ng kahulugan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumikha ng isang mas maliwanag na bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Pebrero 24, 2025. Nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa iyong paligid, Cancer? Isang mahiwagang alon ng inspirasyon at emosyon ang tila dumadaloy sa iyo ngayon, isang pakiramdam na maaaring hindi mo ganap na maipaliwanag ngunit mararamdaman mo ng malalim sa iyong puso. Ang universo ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang pagkakataon upang lumalim sa iyong sariling kalooban, upang tuklasin ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring matagal mo nang hindi nabibigyang pansin. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang huminto sandali at tahakin ang daan ng introspeksyon at pagmumuni-muni. Sa katahimikan ng iyong isipan, matatagpuan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap at ang kapangyarihang matagal nang naghihintay na iyong yakapin. Sa isang mundong puno ng ingay at abala, ang katahimikan ay isang bihirang hiyas. Madalas, tayo ay nadadala ng mabilis na takbo ng buhay, palaging may hinahabol, palaging may inaalala, at palaging may ginagawa. Ngunit ngayong araw, hinihimok ka ng mga bituin na bigyan ang iyong sarili ng oras upang huminga, magpahinga, at makinig sa tinig ng iyong puso. Ano ba talaga ang iyong tunay na hinahangan? Ano ang nagpapasaya sa iyong kaluluwa? Mayroon bang mga pangarap o adhikain na matagal mo nang isinantabi, ngunit patuloy na bumabalik sa iyong isipan? Ang mga katanungang ito ay mahalaga, sapagkat sa pagninilay at pagtanggap sa iyong mga damdamin, mas nauunawaan mo ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin. Habang ang buwan ay nasa Capricorn, may isang matinding enerhiya na nagtutulak sa iyo upang maging mas maingat at masinsinan sa iyong mga desisyon. Ang disiplina at determinasyon ay nangingibabaw ngayon, kaya maaaring mapansin mong mas may focus ka sa iyong mga layunin at responsibilidad.
ito rin ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nangangailangan ng pagbabago. Sa anong bahagi ng iyong buhay mo gustong magkaroon ng paglago? Ano ang maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong sitwasyon? Hinihikayat ka ng universo na bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalusugan at tiyakin na ang iyong mga desisyon ay hindi lamang batay sa pangangailangan ng iba kundi pati na rin sa iyong sariling kaligayahan at kapakanan. Maaari ding lumitaw ang ilang hindi inaasahang alaala o emosyon mula sa iyong nakaraan. Ang mga ito ay maaaring konektado sa iyong pamilya, pagkabata, o sa isang pangyayaring nag-iwan ng malalim na marka sa iyong puso. Huwag matakot sa mga damdaming ito, sa halip, yakapin mo sila ng may bukas na puso at isipan. Ang bawat sugat ay may kasamang aral, at ang bawat aral ay may pagkakataong magdala ng pagpapagaling. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili, ay isang mahalagang hakbang patungo sa emosyonal na kalayaan. Ang pagsasara ng lumang sugat ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagyakap sa mga nangyari at pagpapatuloy ng mas magaan ang loob. Bilang isang cancer, likas kang may malalim na koneksyon sa iyong emosyon at sa emosyon ng iba. Isa kang natural na tagapag-alaga at madalas, inuuna mo ang kapakanan ng iba kaysa sa iyong sarili. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na bigyan din ng halaga ang iyong sariling nararamdaman. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Anong mga aktibidad ang nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon? Pakinggan mo ang iyong sariling pangangailangan at bigyan mo ang iyong sarili ng parehong pagmamahal at atensyon na madalas mong ibinibigay sa iba. Sa usaping personal na relasyon, ito ang tamang panahon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang tunay na pakikinig, yung walang panghuhusga at may buong pusong pag-unawa, ay isang napakalaking regalo na maaari mong ibigay. Maaaring may isang taong nangangailangan ng iyong gabay o simpleng presensya lamang upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang iyong likas na kakayahang umunawa at magbigay ng kapanatagan ay isang biyaya, hindi lamang para sa kanila kundi para rin sa iyong sarili. Sa pagbibigay ng pagmamahal at pangunawa, ikaw din ay makakatanggap ng positibong enerhiya ng pagpapagaling at koneksyon. Sa larangan ng iyong propesyon o trabaho, mararamdaman mo ang pangangailangang magtakda ng mas malinaw na layunin at direksyon. Ang Capricorn energy ay nagdadala ng disiplina, kaya ito ay isang magandang panahon upang muling suriin ang iyong career path. Mayroon ka bang matagal ng pangarap na nais mong matupad? Mayroon bang bagong kasanayan na gusto mong pag-aralan? Huwag kang matakot na magsimula ng bago o lumabas sa iyong comfort zone. Ang pagsusumikap at pagiging tapat sa iyong layunin ay magdadala sa iyo ng magagandang resulta sa hinaharap. At tandaan, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay nagmumula sa pagtutulungan at pagtitiwala sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyong pag-unlad. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pilak at emerald. Ang pilak ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at emosyonal na balanse, habang ang emerald ay kumakatawan sa kasaganahan at bagong simula. Maaari mong gamitin ang mga kulay na ito sa iyong pananamit, accessories, o kahit sa iyong paligid upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 7, at 11, mga numerong nagdadala ng intuisyon, kaliwanagan, at balanse. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang paglalaan ng oras para sa sarili, lalo na sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagsusulat ng iyong mga damdamin. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay isa ring magandang gawain na makakatulong upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Subukan mong magsulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na ito. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong pang-araw-araw na perspektibo at magbukas ng mas maraming biyaya sa iyong buhay.
Ngayong araw, Cancer, tandaan na hindi mo kailangang hanapin ang kaligayahan sa malalaking bagay. Minsan, ito ay matatagpuan sa mga simpleng sandali ng katahimikan, sa mga ngiti ng mga mahal mo sa buhay, o sa pakiramdam ng pagiging totoo sa iyong sarili. Ang iyong paglalakbay ay patuloy na lumalago, at bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay may dalang kahulugan at halaga. Yakapin mo ang araw na ito ng may tapang, pagmamahal sa sarili, at positibong pananaw, sapagkat ang hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot upang magpahinga at magmuni-muni sa mga natutunan mo. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng paglago at pagkatuto. Yakapin mo ang bawat sandali, bawat aral, at bawat bagong pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng universo. Ang hinaharap ay puno ng liwanag, at ikaw ay nasa tamang landas upang yakapin ito ng buong tapang at pagmamahal. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Pebrero 24, 2025. Leo, ngayong araw, sa paglalakbay ng buwan sa masigasig at praktikal na Capricorn, hinihikayat kang yakapin ang iyong panloob na kadakilaan. Ikaw ay isinilang upang magningning, at ito ang araw upang ipaalala sa mundo ang iyong tunay na halaga. Ang iyong likas na kumpiyansa ay isang biyaya, isang ilaw na nagliliwanag saan ka man mapunta. Huwag hayaang ang anino ng pag-aalinlangan o panghuhusga ng iba ay takpan ang iyong ningning. Sa halip, ipakita ang iyong lakas, tapang, at kakayahan upang maging inspirasyon sa iba. Sa buhay, may mga pagkakataon na maaaring maramdaman mong parang hindi sapat ang iyong ginagawa, ngunit tandaan, ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay may dalang pagbabago patungo sa iyong pangarap. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ang paraan ng iyong pamumuno. Bilang isang taong may matibay na personalidad, may tendensya kang maging dominante sa iyong mga desisyon at kilos. Ngunit mahalagang tanungin ang iyong sarili, ginagabayan ko ba ang iba ng may inspirasyon, o ipinipilit ko ang aking kagustuhan sa kanila? Ang tunay na leader ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon, kundi nagpapalakas ng loob at nagtutulak sa iba upang marating din nila ang kanilang tagumpay. Subukang pakinggan ang opinyon ng iba at bigyan sila ng espasyo upang maipahayag ang kanilang sarili. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa kakayahang makinig at umunawa. Habang ginagalugad mo ang araw na ito, Leo, payagan mong ang iyong mga layunin at hangarin ay mag-ugat sa kagustuhang umunlad, hindi sa pagkakaroon ng perpeksyon. Ang bawat matagumpay na kwento ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang. Hindi mo kailangang maabot agad ang tuktok, ang mahalaga ay ang patuloy mong pagsisikap at paniniwala sa iyong kakayahan. Huwag mong hayaan ang mga maliliit na pagkakamali o kabiguan na humadlang sa iyo. Sa halip, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang lalo pang magsikap at patuloy na itulak ang sarili patungo sa iyong mga pangarap. May mga pagkakataon na maaaring makaramdam ka ng kaunting pagkabigo dahil hindi mo agad nakikita ang bunga ng iyong pagsisikap. Ngunit tandaan, ang tagumpay ay hindi isang overnight na proseso. Ang mga malalaking bagay ay nagmumula sa mga maliliit na pagsisikap na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, kahit gaano kaliit, ikaw ay papalapit ng papalapit sa iyong mga pangarap. Hayaan mong ang araw na ito ay magsilbing inspirasyon sa iyo upang magpatuloy. Ang mga pagsubok ay bahagi ng paglalakbay, ngunit ikaw, bilang isang Leo, ay hindi madaling sumuko. Ang enerhiya ng Capricorn ay nagdadala sa iyo ng disiplina at kaseryosohan sa buhay. Ngayong araw, maaari mong mapansin na ang iyong isipan ay mas nakatuon sa pag-aayos ng iyong buhay, paglalagay ng kaayusan sa iyong mga plano, at pagtuon sa mahahalagang bagay. Ito ang tamang panahon upang maging mas estratehiko sa iyong mga kilos at magdesisyon ng may matibay na pundasyon.
Ngunit kasabay nito, tandaan din na minsan, ang pagiging flexible ay nagdadala rin ng magagandang oportunidad. Huwag kang matakot na baguhin ang iyong direksyon kung kinakailangan, lalo na kung makikita mong may mas mabuting daan patungo sa iyong pangarap. Ang positibong enerhiya ng araw na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang palakasin ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ito rin ang tamang pagkakataon upang yakapin ang iyong kakayahang lumikha at magpahayag ng iyong sarili. Ang pagiging isang Leo ay nangangahulugan ng pagiging malikhain, madamdamin at puno ng sigla. Gamitin ang enerhiyang ito upang makagawa ng isang bagay na magpapakita ng iyong tunay na potensyal. Maaari itong sa larangan ng sining, negosyo, o kahit sa iyong personal na buhay, anumang bagay na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katuparan at kasiyahan. Sa usaping personal na relasyon, ngayon ang tamang oras upang ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong likas na init at pagiging maalaga ay isang biyaya para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaari kang magsimula ng isang makabuluhang pag-uusap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap o kaya ay bigyan ng simpleng sorpresa ang isang mahal mo sa buhay. Ang maliit na mga kilos ng pagmamahal ay may malaking epekto at maaaring magpalakas ng inyong koneksyon sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kilalanin ang iyong mga nagawa, gaano man ito kaliit. Ang pag-unlad ay hindi nasusukat sa laki ng iyong tagumpay kundi sa dami ng pagsusumikap na inilalagay mo sa bawat hakbang. Huwag mong maliitin ang maliliit na tagumpay sapagkat ang mga ito ay nagsisilbing pundasyon ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Sa halip na mag-focus sa kung ano ang kulang o kung ano ang hindi mo pa nararating, subukang ituon ang iyong pansin sa kung gaano ka nakalayo sa iyong pinagmulan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, yaman, at mataas na enerhiya, habang ang pula ay nagdadala ng lakas, sigla, at tapang. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay sa paligid mo na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng iyong enerhiya at kumpiyansa sa sarili. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 9, at 22. Ang numerong 5 ay kumakatawan sa pagbabago at pakikipagsapalaran, habang ang 9 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paglago at matibay na paninindigan. Ang 22 naman ay nagdadala ng enerhiya ng pangmatagalang tagumpay at matibay na pundasyon sa buhay. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagpaplano ng iyong mga layunin sa hinaharap. Subukang magsulat ng isang listahan ng iyong mga pangarap at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ang mga ito. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon ay makakatulong upang mapanatili kang motibado sa kabila ng mga hamon na maaari mong kaharapin. Maaari mo ring subukan ang isang gawain na magpapalabas ng iyong pagkamalikhain, tulad ng pagsulat, pagguhit, o pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang gustong gawin. Leo, tandaan mo, ikaw ay isang leader, isang inspirasyon, at isang taong may natatanging liwanag. Huwag mong hayaang ang kahit anong pagsubok ay pigilan kang abutin ang iyong mga pangarap. Patuloy kang magniningning at ipakita sa mundo ang tunay mong halaga. Sa pagtatapos ng araw, Leo, tandaan na ikaw ay isang nilikhang puno ng tapang, sigla, at inspirasyon. Ang iyong presensya ay may kakayahang magbigay liwanag sa iba, at ang iyong determinasyon ay isang katangiang magdadala sa iyo sa mas matataas pang tagumpay. Huwag kang matakot sa mga pagsubok, sapagkat ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas matagumpay at mas makabuluhang buhay. Ikaw ay isinilang upang maging dakila, yakapin mo ito, ipagmalaki mo ito, at gamitin mo ito upang lumikha ng isang kinabukasang tunay mong minanais. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, Virgo, habang ang buwan ay nasa maingat at masigasig na Capricorn,
ang kalangitan ay nagkakaisa upang suportahan ang iyong mga pangarap at layunin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong ambisyon at suriin kung paano mo hinuhubog ang iyong hinaharap. Sa likas mong pagiging masipag, madalas kang nagdadala ng mabibigat na responsibilidad ng hindi nagrereklamo, at ang iyong determinasyon ay tunay na kapuri-puri. Gayunpaman, mahalaga rin na pag-isipan kung paano ang sobrang pag-aalala sa mga detalye ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagkapagod. Pagnilayan kung ang mataas na pamantayan na itinakda mo para sa iyong sarili ay nagtutulak sa iyo patungo sa tagumpay o humahadlang sa iyong kaligayahan. Madalas, Virgo, iniisip mo ang lahat ng maaaring magkamali bago mo simulang gawin ang isang bagay. Bagamat ito ay isang tanda ng iyong talino at pagiging metikuloso, may mga pagkakataon na maaaring hadlangan nito ang iyong pagsulong. Ang labis na pag-aalala sa pagiging perpekto ay maaaring maging isang pabigat sa halip na isang motibasyon. Sa halip na ituon ang pansin sa kung paano mo mapapabuti ang bawat aspeto ng iyong buhay, subukan mong yakapin ang ideya na minsan, sapat na ang iyong ginagawa. Ang progreso ay mas mahalaga kaysa sa perpeksyon, at ang pagkakamali ay hindi nangangahulugang kabiguan kundi isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Ngayong araw, ikaw ay inaalok ng pagkakataon na tumigil sandali at pakinggan ang iyong sarili. Marahil ay matagal mo nang binabaliwala ang iyong pangangailangan para sa pahinga at muling pagpapalakas ng iyong espiritu. Ang pagiging abala sa iyong mga responsibilidad ay hindi dapat maging dahilan upang kalimutan mong bigyang halaga ang iyong sariling kapakanan. Huwag mong hayaang ang iyong sarili ay maging isang makina na walang pahinga, sapagkat ang tunay na produktibidad ay nagmumula sa balanseng pamumuhay. Sa mga panahong tulad nito, ang introspeksyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa kapayapaan na maaaring hindi mo napansin noon. Isang bihirang pagkakataon ang dumating upang mas kilalanin mo ang iyong sarili sa mas malalim na antas. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo sa kabila ng mga inaasahan ng iba? Ano ang mga bagay na hindi mo na kailangang ipagpilitan sa iyong buhay? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas at makatulong sa iyong paggawa ng mas matatalinong desisyon sa hinaharap. Habang tinutulungan ka ng Capricorn na pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin, huwag mong kalimutan ang halaga ng pangangalaga sa sarili. Hindi ka isang robot na kailangang magtrabaho ng walang tigil. Ang pamamahinga at pagpapahinga ay hindi isang anyo ng katamaran, kundi isang mahalagang bahagi ng pagiging epektibo. Marapat lamang na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang huminga, magpahinga, at pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pag-isipan kung paano mo nais marating ang iyong mga pangarap. Mahalaga na habang nililikha mo ang iyong hinaharap, ikaw ay nakaugat pa rin sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay ang tanging sandali kung saan tunay kang may kontrol. Hindi mo maaaring balikan ang nakaraan upang ito ay baguhin, at hindi mo rin mahulaan ang hinaharap ng may katiyakan. Ngunit ang iyong ginagawa sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa kung anong klase ng bukas ang iyong haharapin. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng bagong simula, kasaganaan, at kapayapaan, habang ang kayumanggi ay nagdadala ng lakas, katatagan, at koneksyon sa kalikasan. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pang kalinawan at lakas ng loob sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11, at 32. Ang 7 ay kumakatawan sa kaalaman at espiritualidad, ang 11 ay sumasagisag sa intuisyon at inspirasyon, at ang 32 ay nagdadala ng enerhiya ng pag-unlad at balanse sa buhay. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagsusulat ng iyong mga saloobin at emosyon.
Maaari mong subukang gumawa ng isang journal kung saan ilalagay mo ang iyong mga nais marating at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ito. Maaari mo ring subukan ang isang tahimik na paglalakad sa kalikasan, dahil ito ay makakatulong sa iyong paglilinaw ng isipan at pagbabalik ng iyong panloob na balanse. Ngayong araw, Virgo, habang ang buwan ay nasa maingat at masigasig na Capricorn, ang kalangitan ay nagkakaisa upang suportahan ang iyong mga pangarap at layunin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong ambisyon at suriin kung paano mo hinuhubog ang iyong hinaharap. Sa likas mong pagiging masipag, madalas kang nagdadala ng mabibigat na responsibilidad ng hindi nagrereklamo, at ang iyong determinasyon ay tunay na kapuri-puri. Gayunpaman, mahalaga ring pag-isipan kung paano ang sobrang pag-aalala sa mga detalye ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagkapagod. Madalas, iniisip mo ang lahat ng maaaring magkamali bago mo simulang gawin ang isang bagay. Bagamat ito ay isang tanda ng iyong talino at pagiging metikuloso, may mga pagkakataon na maaaring hadlangan nito ang iyong pagsulong. Ang labis na pag-aalala sa pagiging perpekto ay maaaring maging isang pabigat sa halip na isang motibasyon. Sa halip na ituon ang pansin sa kung paano mo mapapabuti ang bawat aspeto ng iyong buhay, subukan mong yakapin ang ideya na minsan, sapat na ang iyong ginagawa. Ang progreso ay mas mahalaga kaysa sa perpeksyon, at ang pagkakamali ay hindi nangangahulugang kabiguan kundi isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Ngayong araw, ikaw ay inaalok ng pagkakataon na tumigil sandali at pakinggan ang iyong sarili. Marahil ay matagal mo nang binabaliwala ang iyong pangangailangan para sa pahinga at muling pagpapalakas ng iyong espiritu. Ang pagiging abala sa iyong mga responsibilidad ay hindi dapat maging dahilan upang kalimutan mong bigyang halaga ang iyong sariling kapakanan. Huwag mong hayaang ang iyong sarili ay maging isang makina na walang pahinga, sapagkat ang tunay na produktibidad ay nagmumula sa balanseng pamumuhay. Sa mga panahong tulad nito, ang introspeksyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa kapayapaan na maaaring hindi mo napansin noon. Isang bihirang pagkakataon ang dumating upang mas kilalanin mo ang iyong sarili sa mas malalim na antas. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo sa kabila ng mga inaasahan ng iba? Ano ang mga bagay na hindi mo na kailangang ipagpilitan sa iyong buhay? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas at makatulong sa iyong paggawa ng mas matatalinong desisyon sa hinaharap. Habang tinutulungan ka ng Capricorn na pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin, huwag mong kalimutan ang halaga ng pangangalaga sa sarili. Hindi ka isang robot na kailangang magtrabaho ng walang tigil. Ang pamamahinga at pagpapahinga ay hindi isang anyo ng katamaran, kundi isang mahalagang bahagi ng pagiging epektibo. Marapat lamang na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang huminga, magpahinga, at pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pag-isipan kung paano mo nais marating ang iyong mga pangarap. Mahalaga na habang nililikha mo ang iyong hinaharap, ikaw ay nakaugat pa rin sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay ang tanging sandali kung saan tunay kang may kontrol. Hindi mo maaaring balikan ang nakaraan upang ito ay baguhin, at hindi mo rin mahulaan ang hinaharap ng may katiyakan. Ngunit ang iyong ginagawa sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa kung anong klase ng bukas ang iyong haharapin. Sa halip na labis na mag-alala kung tama ba ang landas na tinatahak mo, ituon ang pansin sa kasalukuyang sandali at gawin ang iyong makakaya. Ang patuloy na pagsusumikap, kahit sa maliliit na paraan, ay nagbubunga ng malalaking pagbabago sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng bagong simula, kasaganaan, at kapayapaan, habang ang kayumanggi ay nagdadala ng lakas, katatagan, at koneksyon sa kalikasan.
Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pang kalinawan at lakas ng loob sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11 at 32. Ang 7 ay kumakatawan sa kaalaman at espiritualidad. Ang 11 ay sumasagisag sa intuisyon at inspirasyon. Ang 32 ay nagdadala ng enerhiya ng pag-unlad at balanse sa buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay pagsusulat ng iyong mga saloobin at emosyon. Maaari mong subukang gumawa ng isang journal kung saan ilalagay mo ang iyong mga nais marating at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ito. Maaari mo ring subukan ang isang tahimik na paglalakad sa kalikasan, dahil ito ay makakatulong sa iyong paglilinaw ng isipan at pagbabalik ng iyong panloob na balanse. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kilalanin ang lahat ng iyong nagawa. Madalas, masyado kang nakatuon sa hinaharap na hindi mo napapansin ang progreso na nagawa mo na. Huminto sandali at magpasalamat sa iyong sarili para sa lahat ng pagsisikap na iyong inilagay. Hindi mo kailangang laging itulak ang iyong sarili ng sobra-sobra upang marating ang tagumpay. Minsan, ang pagsasabi ng sapat na ay isa ring anyo ng karunungan. Tandaan na ang paglalakbay mo sa buhay ay hindi isang karera, kundi isang proseso ng patuloy na pagkatuto at paglago. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mas maging mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag mong kalimutan na sa likod ng iyong kasipagan at pagsusumikap, ikaw ay isang taong may damdamin, pangarap, at pangangailangan din ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ikaw ay isang Virgo, masinop, matalino, at may kakayahang gawing mas maayos ang mundo sa pamamagitan ng iyong pagiging masipag at maingat sa mga detalye. Yakapin mo ang iyong kakayahan, ngunit huwag mong kalimutan na ikaw rin ay isang taong may pangangailangan ng pahinga at pagmamahal. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang iyong naabot kundi sa kung paano mo pinangalagaan ang iyong sarili sa proseso. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, Libra, dala ng enerhiya ng Pebrero 24 ang isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan at pagkamalikhain. Para kang hinahatak ng universo upang yakapin ang pagbabago at mga bagong karanasan na magbibigay sa iyo ng sariwang pananaw sa buhay. Ang pakiramdam ng pananabik na sumubok ng bago ay maaaring maging napakalakas, na para bang may tinig sa loob mo na nagsasabing, ito na ang tamang panahon upang lumabas sa iyong comfort zone. Mayroon kang likas na kakayahang makibagay sa iba, at ang iyong bukas na isipan ay nagiging daan upang matanggap mo ang iba't ibang pananaw at posibilidad na maaaring hindi mo pa nabibigyang pansin noon. Madali para sa iyo ang makiisa sa iba, at ang iyong diplomasya ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata sa pagbuo ng magagandang relasyon. Ngunit sa gitna ng kagustuhang sumubok ng bago, marapat ding pag-isipan kung paano ang kawalang interes o apatya ay maaaring makasagabal sa iyong pag-unlad. Sa dami ng mga pagkakataong lumalapit sa iyo, maaaring may mga pagkakataong hindi mo napapansin ang tunay na halaga ng kasalukuyang sandali. May tendensya kang maging masyadong nakatuon sa hinaharap, iniisip ang susunod mong hakbang, ang susunod na tagumpay, o ang susunod na bagong bagay na magpapasaya sa iyo. Sa iyong isipan, palagi mong tinatangka na planuhin ang mga susunod na galaw upang matiyak ang tagumpay, at bagamat ito ay isang magandang katangian, maaari rin itong hadlangan ang iyong kakayahang mapansin ang kagandahan ng kasalukuyan. Habang abala ka sa pag-isip kung paano mo makakamit ang hinahangad mong mga bagay, maaaring hindi mo napapansin na ang kasalukuyang sandali mismo ay nag-aalok na ng kaligayahan at kasiyahan. Hindi mo kailangang laging maghanap ng bago upang makaramdam ng sigla. Minsan,
ang pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka sa ngayon ay sapat na upang maramdaman mo ang tunay na kaligayahan. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong mga pangarap at layunin. Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit palaging ipinagpapaliban? Ano ang pumipigil sa iyo upang abutin ang mga ito? Maaaring ang sagot ay hindi kakulangan ng kakayahan, kundi takot sa hindi inaasahang pagbabago. Isa sa mga bagay na maaaring nagiging hadlang sa iyong pagsulong ay ang iyong pagkahilig sa pagpapanatili ng balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Bilang isang Libra, natural sa iyo ang paghanap ng harmonya, ngunit kung minsan, ang sobrang pag-inat upang hindi maapektuhan ang kasalukuyang kaayusan ay nagiging dahilan upang hindi ka maglakas loob na sumubok ng mga bagong bagay. Ngunit tandaan, Libra, na ang buhay ay hindi maaaring manatili sa parehong estado magpakailanman. Ang pagbabago ay likas na bahagi ng ating paglalakbay, at sa halip na labanan ito, subukang yakapin ito ng may bukas na puso. Sa paggalaw ng buwan sa Capricorn, ang enerhiya ngayon ay nagtutulak sa iyo upang isara ang mga hindi pa natatapos na proyekto. Mayroon bang isang gawain na matagal mo nang nais tapusin, ngunit hindi mo mabigyan ng sapat na oras? Marahil ito ay isang proyekto na sinimulan mo nang may labis na sigasig, ngunit unti-unting nawalan ng pokus sa gitna ng iba pang mga responsibilidad. Ngayon ang tamang sandali upang pagtuunan nito ng pansin. Sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga bagay na nangangailangan ng pagsasara, bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magpatuloy ng mas magaan at may mas malinaw na direksyon. Tandaan na hindi lahat ng bagay ay kailangang gawin ng sabay-sabay. Bigyan mo ng halaga ang bawat hakbang na iyong tinatahak at hayaang unti-unting mabuo ang iyong landas. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng araw na ito ay ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Sa dami ng ginagawa mo, maaaring hindi mo namamalayan na may mga taong naghihintay ng iyong oras at atensyon. Ang isang simpleng mensahe, tawag, o pagbisita ay maaaring magdala ng liwanag hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagpapahayag ng pagmamahal ay hindi kailangang maging magarbo o komplikado. Minsan, sapat na ang pagpaparamdam sa isang tao na siya ay mahalaga sa iyo. Ang pagbibigay ng panahon sa mga taong nagmamahal sa iyo ay hindi lamang nagpapalakas ng inyong relasyon, kundi nagbibigay rin sa iyo ng emosyonal na suporta na maaaring kailanganin mo. Maswerteng kulay mo ngayon ang bughaw at rosas. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at komunikasyon, habang ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal, pagkakaibigan, at positibong enerhiya. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magdulot ng magandang balanse sa iyong emosyon at damdamin. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 5, 14 at 30. Ang 5 ay sumisimbolo sa kalayaan at adventure. Ang 14 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at masusing pagpaplano, habang ang 30 ay nagpapahiwatig ng kaganapan at pag-unlad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon o bilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang iyong mga plano. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagsulat ng iyong mga layunin sa isang journal o planner. Ang pagsasalin ng iyong mga saloobin sa papel ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw kung ano ang tunay mong nais marating. Maaari mo ring subukan ang paggawa ng isang vision board kung saan ilalarawan mo ang iyong mga pangarap at layunin sa pamamagitan ng mga larawan at salita. Ang ganitong gawain ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng inspirasyon, kundi magpapalakas din ng iyong kumpiyansa sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan kung paano mo ginugugol ang iyong oras at kung ito ba ay naayon sa mga bagay na tunay mong pinahahalagahan. May mga pagkakataon na maaaring abala ka sa paghabol sa mga layunin nang hindi namamalayan kung ito ba talaga ang gusto mong gawin. Ang introspeksyon ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad,
kaya't huwag matakot na huminto sandali at tanungin ang iyong sarili kung nasa tamang direksyon ka pa ba. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, at hindi mo kailangang makuha ang lahat ng sagot sa isang iglap. Ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos patungo sa isang hinaharap na tunay na nagbibigay ng kahulugan at kasiyahan sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, Libra, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang suriin kung paano mo ginugol ang iyong oras at enerhiya. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Ano ang mga bagay na dapat mong bitawan upang magkaroon ng mas maayos at balanseng buhay? Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilos kundi pati na rin sa pagninilay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa kung ano ang iyong nakamit kundi pati na rin sa kung paano mo natutunang pahalagahan ang iyong sarili at ang iyong paglalakbay. Tandaan, Libra, na ikaw ay isang nilalang ng balanse at kagandahan. Nasa iyong likas na kakayahan ang pagkakaroon ng diplomatikong pananaw at ang kakayahang dalhin ang kapayapaan sa anumang sitwasyon. Ngunit sa gitna ng iyong mga responsibilidad sa iba, huwag mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang mahalin ang iyong sarili, upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at upang magpatuloy sa iyong landas ng may tiwala at determinasyon. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay, at bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at kaligayahan. Huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang susi sa iyong paglago. Patuloy kang lumakad ng may tiwala, at huwag kalimutang tamasahin ang bawat sandali, habang ikaw ay patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 24, 2025. Scorpio, ngayong araw ay tila ikaw ay nasa isang sangandaan kung saan ang iyong damdamin at isipan ay puno ng sigla at pananabik sa mga bagong posibilidad. Ang enerhiya ng buwan na nasa Capricorn ay nag-aanyaya sa iyo na maging mas praktikal at maingat sa iyong mga desisyon. Bagamat likas sa iyo ang pagiging mapusok at ang pagkagusto sa matinding emosyon, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang matutunan ang halaga ng pagtitiyaga at pasensya. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang ipilit ang gusto agad-agad, may mga bagay na mas mainam kung dahan-dahang iniintindi, pinagmamasdan, at hinahayaan munang lumago sa tamang panahon. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong tila may isang hindi maipaliwanag na puwersang humahatak sa iyo upang subukin ang iyong mga limitasyon. Gusto mong sumabak sa mga bagong karanasan, gusto mong tuklasin ang hindi pa nalalaman, gusto mong lumabas sa iyong nakasanayan upang maramdaman mong ikaw ay tunay na nabubuhay. Ngunit sa kabila ng iyong matinding pananabik, maaaring magkaroon din ng bahagyang pag-aalinlangan sa iyong isipan. Tama ba ang direksyong tinatahak mo? Ang paggalugad mo ba sa hindi pamilyar ay magdadala sa iyo ng kasiyahan o mas malalim na pagkalito? May mga pagkakataon na kahit na anong lakas ng loob mo, hindi mo maialis ang pakiramdam ng kawalang katiyakan. At hindi ito masama, ito ay isang natural na bahagi ng paglago. Ang mahalaga ay matuto kang balansihin ang iyong likas na matapang na kalooban at ang kakayahang maghintay sa tamang pagkakataon. Mahalagang tandaan na ang tunay na pagkatuto at paglago ay hindi lamang nagmumula sa matinding emosyon o mga biglaang pangyayari. Ang pinakamalalim na mga pagsasakatuparan sa buhay ay madalas na dumarating sa mga sandaling tahimik mong iniisip at pinagmumunihan ang iyong mga hakbang. Ngayong araw, subukang pagtuunan ng pansin ang iyong pangmatagalang layunin. Hindi mo kailangang sumugod ng walang plano, mas mabuting unawain ang direksyon mo bago kumilos. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang mararating ang nais mong puntahan, kundi masisiguro mo ring may kabuluhan ang iyong bawat hakbang. Ang Scorpio ay isang nilalang na may matalas na isip at malalim na damdamin, kaya gamitin mo ito upang suriin hindi lamang ang iyong panlabas na kilos, kundi pati na rin ang iyong panloob na intensyon.
Bakit mo gustong gawin ang isang bagay? Ito ba ay nagmumula sa tunay na pangangailangan o isa lamang pansamantalang bugso ng damdamin? Sa aspeto ng iyong damdamin at relasyon, ang araw na ito ay maaaring magdala ng malalim na emosyon at mas matinding koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari kang makaramdam ng matinding pagkahumaling o kaya'y biglaang pagnanais na mas lalong makilala ang isang tao. Ang ganitong klase ng emosyon ay maaaring maging inspirasyon para sa iyo, ngunit ito rin ay may kakayahang maligaw ka kung hindi mo gagamitin ang iyong intuisyon ng tama. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay tunay na koneksyon o isa lamang panandaliang pagnanasa? Ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay hindi lamang batay sa matitinding damdamin kundi sa tiwala, pangunawa at pagtanggap sa isa't isa. Maaaring may mga taong lalapit sa iyo ngayong araw, dala ng kanilang paghanga o pananabik na mapalapit sa iyo, ngunit hindi lahat ng relasyong dumarating sa buhay natin ay kailangang yakapin agad. Kilalanin mo muna kung sino ang tunay na may mabuting hangarin sa iyo, at kung sino ang maaaring makagambala lamang sa iyong personal na pag-unlad. Sa iyong profesional at pampinansyal na aspeto, maaaring may mga pagkakataon ngayong araw na humihikayat sa iyo na kumuha ng mas malaking responsibilidad. Ang buwan sa Capricorn ay nagdadala ng enerhiya na nag-uudyok sa iyo upang maging mas disiplinado at mas maingat sa iyong mga desisyon sa trabaho. Kung may proyekto kang matagal nang iniisip simulan o tapusin, ito ang tamang panahon upang bigyan ito ng focus. Minsan, ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng loob kundi sa kakayahang magplano at sumunod sa estratehiyang magdadala sa iyo sa iyong nais marating. Kung ikaw ay may negosyo, maaaring ito ang araw kung saan makakakita ka ng oportunidad upang mapalawak ito. Mag-ingat lamang sa labis na kumpiyansa. Siguraduhin mong lahat ng hakbang mo ay may matibay na pundasyon at hindi lamang isang pabigla-biglang desisyon. Sa usaping kalusugan, mahalaga ring bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong katawan at isipan. Scorpio, madalas kang masyadong nakatuon sa iyong emosyon at ambisyon, kaya't minsan ay nakakalimutan mong pangalagaan ang iyong sarili. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay walang halaga kung ang iyong katawan ay hindi sapat na malakas upang ipagpatuloy ang laban. Maglaan ng oras sa pagpapahinga, sapat na tulog at balanseng pagkain. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang karangyaan, kundi isang kinakailangang bahagi ng buhay. Bukod dito, subukang maglaan ng oras sa meditasyon o simpleng pagninilay-nilay. Ang iyong isipan ay puno ng enerhiya at malalim na pag-isip, kaya mahalagang bigyan mo rin ito ng pahinga upang maiwasan ang labis na stress o mental exhaustion. Maswerteng kulay mo ngayong araw ang itim at pula. Ang itim ay kumakatawan sa kapangyarihan, misteryo, at proteksyon, habang ang pula ay nagdadala ng enerhiya, passion, at determinasyon. Ang pagsusuot o paglalagay ng mga kulay na ito sa iyong kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at sigla sa araw na ito. Ang isang pulang aksesory o isang itim na kasuotan ay maaaring maging simbolo ng iyong panloob na lakas at kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 3, 8 at 11. Ang 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang 8 ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at tagumpay, habang ang 11 ay isang makapangyarihang numero na may kaugnayan sa intuisyon at espiritualidad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon ngayong araw. Kung ikaw ay may mahalagang pagpipilian na kailangang gawin, maaaring makatulong ang mga numerong ito bilang gabay sa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang hakbang patungo sa isang pangarap na matagal mo nang iniisip. Maaari itong maging isang maliit na hakbang tulad ng pagsulat ng iyong mga plano sa isang notebook, o kaya naman ay isang mas malaking aksyon tulad ng pagsisimula ng isang bagong proyekto o pagsubok sa isang bagong larangan.
Ang mahalaga ay may ginagawa kang aksyon upang lumapit sa iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Kaya huwag kang mag-atubiling gawin ang unang hakbang tungo sa mas magandang bukas. Sa pagtatapos ng araw, Scorpio, pag-isipan mo kung ano ang iyong natutunan sa mga kaganapan ngayong araw. Ano ang mga emosyon na iyong naramdaman? Ano ang mga pagkakataong dumating sa iyo? Paano mo hinawakan ang mga sitwasyon na dumating? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Tandaan, Scorpio, na ikaw ay isang nilalang ng malalim na emosyon, matinding determinasyon, at walang katumbas na lakas ng loob. Ang iyong kakayahang humarap sa kahit anong pagsubok at ang iyong kakayahang lumaban para sa iyong mga pangarap ay kahanga-hanga. Ngunit huwag mong kalimutang pahalagahan ang kasalukuyan, pakinggan ang iyong puso, at bigyang halaga ang mga ugnayang tunay na mahalaga sa iyo. Sa araw na ito, hayaang gabayan ka ng iyong intuisyon, at huwag matakot sa mga pagbabagong maaaring dumating. Sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataong lumago, at sa bawat hakbang, may bagong landas na nagbubukas patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay nananatili sa Capricorn, ikaw ay bumabalot sa isang sandali ng malalim na pangako at potensyal. Sa iyong likas na pagnanasa para sa kalayaan at pagsasaliksik, maaaring maramdaman mong parang isang pagsubok ang pananatili sa isang bagay ng matagal. Ngunit sa halip na tingnan ito bilang isang pabigat, subukan mong isaalang-alang ito bilang isang pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Marahil ay may mga responsibilidad na tila nagiging hadlang sa iyong paglalakbay, ngunit ito rin ang magbibigay sa iyo ng pundasyon upang mas matibay mong maabot ang iyong mga pangarap. Ang iyong kakayahang harapin ang mga hamon at manatiling matatag sa gitna ng pagsubok ay susi sa iyong pag-unlad. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili. Habang binabaybay mo ang iyong araw, mapapansin mo na maraming kaisipan ang maaaring dumaan sa iyong isipan, ilan dito ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan o pag-aalala. Ang pagiging pesimista ay maaaring humadlang sa iyong likas na optimismo, kaya mahalagang bantayan ang iyong pananaw sa buhay. Ang bawat taong makakasalamuha mo ngayon ay may dalang aral, at kung bubuksan mo ang iyong puso at isipan, maaari kang makahanap ng inspirasyon sa mga hindi mo inaasahang pagkakataon. Maging bukas sa mga bagong pananaw at huwag matakot na magtanong. Ang kaalaman ay walang katapusan, at ang iyong pagnanais na matuto ay magdadala sa iyo ng mga bagong oportunidad na maaaring hindi mo pa nasusuri noon. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, subukan mong pagnilayan kung ano ba talaga ang nais mong tuklasin. Ang pagnanais mong matuto, lumago, at mas maunawaan ang mundo ay isang biyaya, ngunit mahalaga ring tanungin ang iyong sarili kung saan ka patungo. Ang landas na tinatahak mo ay maaaring hindi magbigay ng agarang kasagutan, ngunit ang mga tanong na iyong itinatanong ay siyang magiging gabay sa iyong direksyon. Ang iyong pagnanasa para sa kaalaman ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng mga bagong lugar o ideya, ito rin ay tungkol sa pagkatuto kung paano hawakan ang mga responsibilidad na kasama ng iyong paglalakbay. Minsan, ang pinakamahalagang sagot ay hindi agad dumarating, ngunit sa patuloy na paghahanap at pagsisikap, makikita mo rin ang tamang daan. Maaaring may mga pagsubok sa araw na ito na magpapakita ng iyong kakayahan na pagsamahin ang iyong kasabikang tuklasin ang mundo at ang pangangailangang maging responsable sa iyong mga desisyon. Ang enerhiya ng Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling nakatapak sa lupa habang sinusunod ang iyong mga pangarap. Kung minsan,
ang pagkakaroon ng isang matibay na pundasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagmamadali patungo sa isang hindi tiyak na destinasyon. Ang iyong kakayahang balansihin ang iyong sigasig sa adventure at ang pangangailangang maging praktikal ay isang napakahalagang kasanayan na magdadala sa iyo ng tagumpay. Ang pagiging mapanuri at maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkakamali. Sa aspeto ng iyong emosyon at relasyon, maaaring maramdaman mong mas malalim ang iyong koneksyon sa mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo. Ang Sagittarius ay isang palakaibigang signo na natural na nakakaakit ng iba, ngunit ngayong araw, ang iyong mga pakikipag-ugnayan ay maaaring may mas malalim na kahulugan. Maaari kang makahanap ng isang tao na hindi lamang nagbibigay saya sa iyo, kundi nagdadala rin ng bagong pananaw sa iyong buhay. Maging bukas sa mga pag-uusap na magbibigay linaw sa iyong damdamin at huwag matakot ipahayag ang iyong saloobin. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa pagiging totoo sa sarili at sa iba. Huwag matakot na ipahayag ang iyong tunay na damdamin sapagkat ang komunikasyon ay susi sa mas matibay na relasyon. Sa larangan ng iyong trabaho at pananalapi, maaaring may mga pagkakataon na nangangailangan ng iyong buong atensyon. Ang Capricorn ay isang signo ng pagsisikap at dedikasyon, kaya gamitin mo ang enerhiyang ito upang pagtuunan ng pansin ang mga gawain na makakatulong sa iyong pangmatagalang layunin. Kung may mga proyekto kang natenga o hindi mo pa nasisimulan, ngayon ang tamang oras upang magbigay ng dedikasyon sa mga ito. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pagkabisi, ngunit tiyakin mong ginagamit mo ang iyong oras sa mga bagay na may kabuluhan at may positibong epekto sa iyong kinabukasan. Ang iyong kakayahang magplano at mag-focus sa mga mahahalagang bagay ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga darating na araw. Sa aspeto ng iyong kalusugan, tandaan na mahalaga ang pangangalaga sa iyong katawan at isip. Bilang isang Sagittarius, may posibilidad kang maging abala sa iyong mga gawain at kalimutan ang iyong personal na kapakanan. Siguruhing nagbibigay ka ng sapat na oras para sa pagpapahinga, tamang pagkain at ehersisyo. Ang isang malakas at malusog na katawan ay magbibigay sa iyo ng mas maraming enerhiya upang maabot ang iyong mga pangarap. Huwag ipagwalang bahala ang maliliit na senyales ng pagkapagod o pagkabalisa. Ang pagpapahalaga sa iyong pangkalahatang kalusugan ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang iyong sigla at kasiglahan sa araw-araw. Maswerteng kulay mo ngayong araw ang bughaw at dilaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kalinawan ng pag-iisip, kapayapaan, at komunikasyon, habang ang dilaw ay nagdadala ng enerhiya ng kasiyahan, talino, at positibong pananaw. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam ng sigla at kumpiyansa sa sarili. Ang pagpili ng tamang kulay ay maaari ring magbigay ng inspirasyon at dagdag na lakas upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 5, 9 at 22. Ang 5 ay kumakatawan sa pagbabago at kalayaan, ang 9 ay sumisimbolo ng espiritual na paglalakbay at malalim na pangunawa, habang ang 22 ay isang makapangyarihang numero na nagdadala ng balanse at katuparan ng mga pangarap. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon at pagsusumikap ngayong araw. Ang numerolohiya ay maaaring magbigay ng direksyon at inspirasyon upang mas maunawaan mo ang iyong kasalukuyang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na labas sa iyong comfort zone. Maaaring ito ay isang maliit na hakbang tulad ng pagsubok sa isang bagong aktibidad o isang mas malaking desisyon tulad ng pagkuha ng bagong oportunidad sa trabaho o negosyo. Ano man ito, ang mahalaga ay binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na lumago at matuto mula sa karanasan. Ang bawat bagong hakbang ay isang pagkakataon upang mapalawak ang iyong kaalaman at mapalakas ang iyong loob sa pagharap sa hinaharap.
Sa pagtatapos ng araw, Sagittarius, subukang pagnilayan kung ano ang iyong natutunan. Ano ang mga bagong ideya na iyong nadiskubre? Ano ang mga damdamin na iyong naranasan? Ano ang mga desisyon na ginawa mo at paano ito nakaapekto sa iyong pananaw? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa bawat araw ay may bagong aral na naghihintay para sa iyo. Tandaan, Sagittarius, na ang iyong likas na pagnanais para sa adventure at kaalaman ay isang biyaya. Ngunit mahalaga ring magkaroon ng direksyon at disiplina sa iyong mga hakbang. Huwag matakot sa mga pagbabago, sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa mas magandang kinabukasan. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan, at gamitin ang bawat pagkakataon bilang hakbang patungo sa iyong pangarap. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, mas nagiging malinaw ang landas na nakalaan para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, habang sumisikat ang araw at sinasalubong mo ang bagong umaga, maaaring maramdaman mong muli ang bigat ng iyong mga responsibilidad. Bilang isang Capricorn, likas kang matibay at determinado, palaging nagsisilbing pundasyon para sa iyong pamilya, kaibigan, at mga kasama sa trabaho. Ikaw ang taong madalas nilang sandalan kapag kailangan nila ng suporta, at kahit na ito ay isang karangalang gampanan, hindi maikakaila na may mga pagkakataong parang pasan mo na ang buong mundo. Ang mga pagsubok na dumarating sa iyo ay tila hindi nauubos, at kung minsan, pakiramdam mo ay ikaw lamang ang dapat laging malakas. Ngunit tandaan, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Subukan mong huminga ng malalim at bigyan ang iyong sarili ng ilang sandali upang magnilay. Tanungin ang iyong sarili, ang bigat bang nararamdaman ko ay dahil sa tunay na pangangailangan ng iba, o dahil sa hindi ko matanggihan ang tungkulin na inaasahan sa akin? Ang kasagutan sa tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang maunawaan kung kailangan mong magpatuloy o kung dapat kang maglaan ng oras para sa sarili mo. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong suriin kung paano nakakaapekto ang iyong mga emosyon sa iyong pag-ugali at mga desisyon. Ang galit, inis, o panlulumo ay maaaring lumabo sa iyong pananaw, kaya bago mo tugunan ang anumang hamon ngayong araw, siguraduhin mong may kalinawan ka sa iyong isipan. Marahil ay may mga sitwasyong nagdudulot sa iyo ng frustration, ngunit imbes na hayaang lamunin ka ng negatibong emosyon, gamitin ito bilang pagkakataon upang tuklasin ang mas malalim na dahilan ng iyong nararamdaman. Ano ang tunay na ugat ng iyong pagkadismaya? Ito ba ay dahil may hindi ka maabot na layunin, may hindi inaasahang pangyayari, o may taong hindi tumutupad sa kanilang tungkulin? Ang bawat emosyon na iyong nararamdaman ay may dahilan, at kung maglalaan ka ng oras upang suriin ito, mas madali mong mahahanap ang solusyon, kaysa sa pag-aaksaya ng lakas sa galit o sama ng loob. Sa halip na hayaang kainin ka ng emosyon, pag-aralan ito ng maingat upang makahanap ng positibong solusyon. Ang pagpapakumbaba at pagiging bukas sa iba ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang kanilang panig, gayon din upang maibsan ang bigat na iyong dala. Habang dumadaloy ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda, may pambihirang pagkakataon na lumalim ang iyong koneksyon sa iyong mga responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa mga gawain na kailangang tapusin, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon mo sa iyong trabaho, pamilya, at mga pangarap sa buhay. Bawat hakbang na ginagawa mo ay may malalim na epekto sa iyong kinabukasan, kaya gamitin mo ang pagkakataong ito upang pagnilayan kung tama pa rin ang direksyong tinatahak mo. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Natutugunan ba ng iyong mga gawain ang iyong personal na pangangailangan at kasiyahan, o ginagawa mo lang ito dahil inaasahan ito ng iba? Mahalaga ang pagiging masipag at responsable, ngunit kung ang ginagawa mo ay hindi na nagdadala ng kasiyahan sa iyong puso,
Maaaring oras na upang pag-isipan kung paano mo maaaring balansihin ang iyong mga pangarap sa iyong kasalukuyang mga obligasyon. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho, kundi tungkol din sa paglikha ng mga alaala, pagtuklas ng bagong mga bagay, at pagbibigay ng oras para sa sarili mong kaligayahan. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, mahalagang mahanap ang balanse sa pagitan ng iyong tungkulin at ng iyong sariling kapakanan. Minsan, sa sobrang pagiging responsable, nakakalimutan mong bigyan ng oras ang sarili mong pangangailangan. Hindi ka isang makina na dapat laging gumagana, ikaw ay isang tao na may damdamin at pangangailangan din ng pahinga. Kung patuloy mong bibigyang pansin ang pangangailangan ng iba nang hindi inaalagaan ang sarili mo, maaari itong humantong sa labis na pagkapagod o burnout. Kaya ngayong araw, subukang bigyan ang iyong sarili ng kahit kaunting oras upang huminga, magpahinga, at muling kumonekta sa iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang tahimik na paglalakad, pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang gustong tapusin, o simpleng pag-inom ng isang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang kalangitan. Ang maliliit na sandali ng pagpapahinga ay maaaring makapagbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw at mas mataas na antas ng enerhiya upang harapin ang anumang hamon. Kung ikaw ay nasa isang posisyon ng pamumuno, maaaring kailangan mong maging mahinahon sa pagharap sa iba. Ang pagiging isang Capricorn ay nangangahulugan na ikaw ay likas na isang mahusay na tagapagpayo at tagapamuno, ngunit mahalaga ring tandaan na hindi lahat ay may parehong antas ng disiplina at determinasyon na taglay mo. Sa halip na asahan na lahat ay mag-aangkop sa iyong mataas na pamantayan, subukan mong unawain ang kanilang pananaw at tulungan silang mahanap ang kanilang sariling motibasyon. Ang isang mabuting pinuno ay hindi lamang nakatuon sa mga resulta, kundi sa paglago rin ng kanyang mga kasamahan. Ang pagiging mas maunawain at bukas sa iba ay makakatulong sa iyo upang maging mas epektibong leader at mas makabuluhang kasama sa trabaho. Sa aspeto ng iyong relasyon, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang lalim ng iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Minsan, dahil sa sobrang dami ng iyong ginagawa, hindi mo namamalayan na may mga taong naghihintay ng iyong atensyon at oras. Ang iyong pagiging masipag ay hinahangaan ng marami, ngunit huwag kalimutan na ang tunay na yaman sa buhay ay ang mga relasyon na iyong pinapahalagahan. Subukan mong kausapin ang iyong pamilya o kaibigan ngayong araw, tanungin sila kung kamusta sila, at iparamdam sa kanila na mahalaga sila sa iyo. Ang simpleng paglalaan ng oras upang makipag-usap, makinig, at magbigay ng suporta ay maaaring makapagbigay ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahal mo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasagawa ng isang kilos ng kabutihan, kahit maliit man ito. Maaaring ito ay simpleng pagpapakita ng pasasalamat sa isang taong tumulong sa iyo, pagbibigay ng payo sa isang nangangailangan, o paglalaan ng oras upang tumulong sa isang kaibigan o mahal sa buhay. Ang simpleng kabutihang ito ay maaaring magbunga ng positibong enerhiya na babalik sa iyo sa mas maraming paraan kaysa sa inaasahan mo. Ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may kakayahang lumikha ng mas malaking epekto sa mundo. Sa iyong kabutihan, mas lalong magiging maliwanag ang iyong araw at magiging mas payapa ang iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, subukang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga damdaming iyong naramdaman? Ano ang mga desisyong ginawa mo na maaaring makaimpluwensya sa iyong hinaharap? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at paglago, kaya gamitin mo ang bawat araw bilang hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, Capricorn, ikaw ay isang haligi ng lakas, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong pasanin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Yakapin ang araw na ito ng may tapang at pagmamahal, at huwag kalimutang bigyan ng oras ang iyong sarili upang maramdaman ang ligaya ng kasalukuyang sandali.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Pebrero 24, 2025. Sa araw na ito, may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, na tila nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang thrill ng pagiging iba. Bilang isang Aquarius, isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang kakayahan mong mag-isip ng labas sa nakasanayan, lumihis mula sa karaniwan, at hamunin ang mga inaasahan ng lipunan. Hindi ka natatakot na magsaliksik ng bago, subukin ang hindi pa nasusubukan, at yakapin ang posibilidad ng pagbabago. Ang pagiging malaya sa kaisipan at damdamin ay isang mahalagang aspeto ng iyong personalidad, at ngayong araw ay isang mainam na pagkakataon upang ipamalas ang iyong natatanging pananaw sa mundo. Ang diwa ng pagbabago at pagsubok sa mga limitasyon ay buhay na buhay sa iyo ngayon, kaya gamitin mo ito upang tuklasin ang mga posibilidad na hindi mo pa nasusubukan noon. Ano ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin ngunit natatakot kang subukan? Ano ang mga paniniwala mo na maaaring kailangan ng muling suriin? Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng kalayaang maging totoo sa iyong sarili nang walang pag-aalinlangan. Ito ang araw upang makalaya mula sa mga dating pagdududa at yakapin ang bagong simula. Habang isinasagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain, pansinin kung paano ka nakikitungo sa kawalang katiyakan. Maaaring may mga bagay sa iyong buhay na hindi malinaw sa iyo ngayon, mga desisyong hindi mo paganap na natutukoy, o mga katanungang wala pang kasagutan. Normal ito at hindi mo kailangang madaliin ang sagot. Ngunit sa halip na hayaang lunurin ka ng pagdududa, gamitin ang pagkakataong ito upang harapin ito ng may lakas ng loob. Ano ba talaga ang dahilan ng iyong pag-aalinlangan? Ito ba ay takot sa pagkabigo, pangamba sa opinyon ng iba, o simpleng kawalan ng kumpiyansa sa sarili? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga alinlangan at pag-unawa sa pinagmulan nito, makakahanap ka ng malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Tandaan, ang kaliwanagan ay hindi nagmumula sa biglaang sagot, kundi sa prosesong pinagdadaanan mo upang mahanap ito. Ang tunay na kasagutan ay natutuklasan sa maingat at matiyagang pagninilay-nilay. Ang buwan ay kasalukuyang nasa Capricorn, na siyang nagpapaalala sa iyo na ang integridad at sipag ay mga pundasyon ng tunay na tagumpay. Hindi sapat na magkaroon ng malalaking pangarap, dapat mong paglaanan ito ng tamang pagsisikap at tiyaga upang maisakatuparan. Sa bawat desisyong ginagawa mo, itanong sa iyong sarili, tapat ba ako sa aking mga paniniwala? Ang mga aksyon ko ba ay naayon sa aking tunay na hangarin? Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang tiyakin na ang iyong mga ginagawa ay hindi lamang para sa pansamantalang kasiyahan, kundi para sa pamatagalang katuparan. Ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay para sa iyo? Ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa material na bagay kundi sa kung paano mo nadarama ang kasiyahan at kahulugan sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa dami ng naipon mong pera o mga bagay na pagmamay-ari mo, kundi kung paano ka nakapagdulot ng positibong epekto sa iyong sarili at sa iba. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring may isang matagal ng issue sa iyong pamilya o sa iyong personal na relasyon na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring bumabalik, humihingi ng iyong atensyon, at nag-aalok ng pagkakataon upang ito ay pagalingin. Huwag matakot na harapin ang mga bagay na ito. Ang pagyakap sa proseso ng pagpapatawad at pagpapalaya sa sakit ay makakapagdulot ng kapanatagan hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung may hindi pagkakaunawaan na matagal mo nang iniiwasan, maaaring ito na ang tamang oras upang makipag-usap ng bukas ang isip at pusong handang makinig. Ang pakikipagkasundo at pagiging bukas sa pag-unawa ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong kalooban at sa iyong mga relasyon. Sa usaping trabaho at karera, ang araw na ito ay nagdadala ng inspirasyon upang patuloy kang magsikap at pagbutihin ang iyong ginagawa.
Ang iyong malikhaing pag-isip at kakaibang pananaw sa buhay ay maaaring maging puhunan upang makahanap ng bagong paraan upang mas maging epektibo sa iyong larangan. Kung ikaw ay may nais na simulan, tulad ng isang bagong proyekto o ideya, huwag matakot na gawin ang unang hakbang. Ang tagumpay ay hindi nangyayari sa isang iglap, ito ay bunga ng patuloy na pagsisikap, dedikasyon, at paniniwala sa sarili. Kapag isinapuso mo ang iyong layunin at pinagtuunan ito ng tamang enerhiya, makakamit mo ang tagumpay na iyong minimithi. Sa aspeto ng pananalapi, ito ay isang magandang panahon upang maging mas maingat sa iyong paggastos. Bagaman likas sa iyo ang pagiging mapagbigay at minsan ay hindi mo iniisip kung saan napupunta ang iyong pera, mainam na pag-aralan ang iyong budget at tiyakin na ang iyong mga gastusin ay naayon sa iyong pangmatagalang layunin. Ang tamang pagpaplano sa pananalapi ay magbibigay sa iyo ng kalayaan sa hinaharap upang gawin ang mga bagay na tunay mong ninanais. Ang pagkakaroon ng tamang diskarte sa pera ay isang mahalagang aspeto upang mapanatili ang seguridad at kaginhawaan sa iyong buhay. Pagdating sa iyong kalusugan, bigyang pansin ang iyong emosyonal at mental na kalagayan. Bilang isang Aquarius, madalas mong inuuna ang iyong intelektual na mga gawain, ngunit huwag mong kalimutan ang pangangalaga sa iyong damdamin at katawan. Subukan mong maglaan ng oras para sa pahinga, meditation, o kahit simpleng paglalakad sa labas upang sariwain ang iyong isipan. Tandaan, ang malusog na katawan ay pundasyon ng isang matatag at masayang buhay. Ang pangangalaga sa iyong sarili ay hindi isang luho kundi isang pangangailangan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw at pilak. Ang bughaw ay sumasagisag sa kapayapaan, komunikasyon, at kaliwanagan ng isip, habang ang pilak ay kumakatawan sa intuisyon, proteksyon, at espiritual na koneksyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 5, 12 at 27. Ang 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang 12 ay nagpapahiwatig ng pagkakabalanse at espiritual na kaunlaran, at ang 27 ay nagdadala ng lakas at gabay mula sa mas mataas na kamalayan. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon at plano ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsubok ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Maaari itong isang bagong aktibidad, isang bagong ruta sa iyong paglalakad, o kahit pagsubok ng bagong pagkain. Ang pagbibigay sa iyong sarili ng pagkakataong makaranas ng bago ay magbibigay sa iyo ng sariwang pananaw sa buhay at maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng iyong nagawa at naramdaman. Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na gusto mong ipagpatuloy? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, Aquarius, ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas. Yakapin ang araw na ito ng may kagalakan, tapang, at pag-asa. Magpatuloy sa pagiging ikaw, isang natatanging liwanag na nagbibigay ng inspirasyon sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 24, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong tangayin ka ng agos ng iyong damdamin at bigyang liwanag ang mundo gamit ang iyong likas na kakayahang umunawa at magmahal. Bilang isang Pisces, ikaw ay may likas na magnetismo na nagpapalapit sa iba sa iyong enerhiya. Isang uri ng liwanag na nag-aanyaya ng koneksyon at lalim sa bawat interaksyong iyong tinatahak. Ang iyong pagiging maawain at sensitibo sa damdamin ng iba ay isang biyaya, ngunit huwag kalimutan na bigyang pansin din ang iyong sariling pangangailangan.
Ngayong araw, pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang iyong kakayahang makiramdam sa mas positibong paraan, upang hindi ka lamunin ng emosyon, kundi upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong direksyon sa buhay. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, mahalagang bigyan ng pansin ang iyong kaisipan at kilos. Ano ang pumipigil sa iyo upang mas maging malaya sa pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin? Minsan, ang sobrang pag-aalaga sa damdamin ng iba ay nagiging dahilan upang kalimutan mo ang sarili mong pangangailangan. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano mo maaaring balansehin ang iyong puso at isipan upang hindi ka mawalan ng sarili habang tinutulungan ang iba. Ang pagiging mapagbantay sa iyong paligid at sa mga nangyayari sa iyong buhay ay makakatulong upang mas makita mo ang mga bagay ng may mas malinaw na pananaw. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang pag-isipan ang landas na iyong tinatahak. Bawat hakbang na ginawa mo sa nakaraan ay humubog sa kung sino ka ngayon. Bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may epekto sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Kung may alinlangan ka sa iyong mga piniling direksyon, gamitin ang pagkakataong ito upang muling suriin ang iyong mga plano. Mayroon bang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong ikabubuti? May mga paniniwala o ugali ka bang kailangang palayain upang makapagpatuloy ka sa mas maliwanag na daan? Ang pagsasagawa ng malalim na pagninilay ay makakatulong upang makita mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang buwan ay nasa Capricorn ngayon, at ito ay nagpapahiwatig ng isang araw ng pagtutuon ng pansin sa mga tunay na mahahalagang bagay. Ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang dalhin habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglalakbay. Ano ang mga bagay na dapat mong bitawan upang magkaroon ng espasyo para sa bago? Minsan, tayo mismo ang humahawak sa mga bagay na nagiging pabigat sa ating buhay, kahit na alam natin hindi na ito nakakatulong sa ating paglago. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang pakawalan ang anumang hadlang na pumipigil sa iyong pagsulong, mga lumang pananaw, negatibong emosyon, o kahit mga tao o sitwasyong hindi na nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa iyong personal na buhay, maaaring dumating ang ilang pagkakataon upang muling balikan ang mga aspeto ng iyong mga relasyon. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan na matagal mo nang iniiwasan? Ang komunikasyon ay susi sa anumang koneksyon. Kung may mga salitang hindi mo pa nasasabi, baka ito na ang tamang oras upang ipahayag ang iyong damdamin. Tandaan, ang tunay na relasyon, maging ito man ay pag-ibig, pagkakaibigan, o ugnayan sa pamilya, ay lumalago sa pamamagitan ng pagiging bukas, matapat, at handang makinig. Sa usaping karera at trabaho, ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataon upang linangin ang iyong mga kasanayan at patatagin ang iyong posisyon sa larangang iyong kinabibilangan. Huwag matakot na ipakita ang iyong talento. Ang iyong malikhaing pag-isip at malalim na damdamin ay maaaring magbigay ng kakaibang perspektibo sa anumang gawain. Kung may proyekto kang naisimulan, gawin ang unang hakbang. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong determinasyon na umusad at pag-aralan ang mga susunod na hakbang. Pagdating sa pananalapi, ito ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga gastusin at tiyakin na ang iyong pera ay napupunta sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Bilang isang Pisces, minsan ay madali kang madala ng emosyon sa paggastos. Maaaring gumastos ka upang mapasaya ang iba o upang mapunan ang anumang emosyonal na kakulangan. Subalit, ang mas matalinong pamamahala sa pananalapi ay magbibigay sa iyo ng seguridad sa hinaharap, kaya't mainam na maging mas maingat at planado sa iyong pera. Sa usaping kalusugan, bigyang pansin hindi lamang ang iyong pisikal na pangangatawan, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at espiritual na kalagayan. Ang Pisces ay isang sensitibong tanda, kaya't ang emosyonal na stress ay maaaring mabilis na makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, isang simpleng oras ng katahimikan, pagmumuni-muni,
o kahit pakikinig sa musika ay maaaring magdulot ng kaginhawaan sa iyong isipan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul at lila. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, habang ang lila ay nagdadala ng espiritual na koneksyon at intuisyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 7, 11 at 23. Ang 7 ay sumisimbolo ng karunungan at espiritual na paggabay. Ang 11 ay nagpapahiwatig ng intuisyon at mataas na kamalayan. At ang 23 ay nagdadala ng inspirasyon at bagong simula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal. Ang pagsusulat ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong damdamin, masuri ang iyong mga iniisip, at makita ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga karanasan. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at naranasan. Ano ang mga bagay na nagbigay ng liwanag sa iyong araw? Ano ang mga leksyon na maaari mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang bawat sandali ay may dalang aral, at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas lalong lumalim ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Tandaan, Pisces, ikaw ay isang nilalang ng pagmamahal, intuisyon, at pangarap. Ipagpatuloy mong yakapin ang iyong natatanging kalooban at hayaang gabayan ka ng iyong puso. Magtiwala sa agos ng buhay, dadalhin ka nito sa tamang landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo